Ayan, maganda panahon mga ka-riders. At iikot lang tayo. Pupuntahan ako importante. Bili tayo ulam sa palengke. Okay mga ka-riders, 2023 na ngayon. Kung i-imaginein natin, di ba dapat mga high-tech na talaga mga motorsiklo natin. Yung advance na ang kanyang mga specs, di ba? Kaya lang alam niyo ang katotohanan mga ka-riders. Hindi tayo mayamang bansa eh. Sigurado sa ibang bansa marami ng motorsiklo na advance or futuristic na ang naimbento o nagawa na. Kaya lang dito po sa atin talaga sa Pilipinas. Pero hindi ko naman sinasabing mahirap na bansa tayo, ano. Kasi tayo po mayamang bansa tayo. Hindi naman ibig sabihin pag sinabing mayaman marami ng pera yung bansa natin. Hindi, alam naman natin sitwasyon dito sa atin sa Pinas. Ayaw ko na magsalita. Ang yaman natin, siyempre, isa yung kasyaman ng Pilipinas, ayan, di ba? Yamang dagat, yaman ng ating kagubatan. Tapos yung mga human resources natin, di ba? Yung mga skilled workers natin, yan, yaman natin yan. Kaya marami nagtatrabaho sa bansa, hinahire sila kasi kilala nila ang Pilipino na magagaling pagdating sa skills. At kahit ano bang larangan, hindi tayo nagpapahuli. Yun lang nga talaga masakit na katotohanan dito sa Pilipinas. Naiwan tayo, di ba? Pero hindi na. Balik tayo sa motorsiklo. Binigyan ko lang kayo ng konting istorya, ano po. Bali, bakit nga ba ngayong panahon ay marami pa rin ng ang hinahanap mumurahing motorsiklo. Siyempre, tayo practical tayo kung saan tayo makakatipid na murang motorsiklo pero yung ma-enjoy natin yung kanyang specs. Kaya maraming tumanggilik sa atin ng mga China. Isa na ako doon, di ba? Kasi siyempre ang China, alam nyo na, more on sila, quantity kaysa quality. Yan ang katotohanan po dyan. Marami silang napoproduce na motorsiklo. Hindi ko naman sinasabing sirain, pero nasa sa atin talagang kamay mga riders ang pag-iingat para humaba ang buhay ng ating motorsiklo. Pero kagaya ng sabi ko, siyempre iba pa rin yung may brand o yung kilala, yung mga nauna na. Kaya kaya ko naman ay kukwento sa inyo. Meron akong nakitang motorsiklo dito sa aming bayan. Nagtataka ko, akala ko phase out na siya. Yung pala, meron pa. Kaya pupuntahan natin kasi siya mura lang, pero parang ka-level ng presyo ng mga China motors, pero at the same time magandang brand siya. Kaya yun po ang papasyalan natin ngayong umaga. Isa pa, meron nagre-request sa akin na ano ba to? Makipotandaan po dito kaya hintay tayo. May nagre-request sa akin na sana may review ko ang motor na to. Ayun, pagbigyan natin. At kahapon kasi nakita ko merong naka-display dun sa motorcycle store. Bagong pwesto po ito dun sa pinaka-bayan namin. Kaya yun, pasyalan natin at may review natin ng konti para magkaroon kayo ng idea kung ano pa bang specs niya, kung magkano siya, at saka kung may available ba na ganong unit pa sa ngayon. Okay, tara na, nag-shortcut lang ako Saka mahirap magsalita ng maraming sasakyan. Maganda itong dinaanan ko, safe lang, komportable ako makakapagsalita. Kasi hindi ko po ugali na mag-review o mag-vlog habang nagmumotor na nagsasalita, kasi isa po yung nagkokos ng aksidente. Ang focus natin nandun sa sinasabi natin, wala sa kalsada. Kaya yun, lesson learned na sa akin, kasi muntik na rin mangyari sa akin yan na ako'y madisgrasya dahil sa pagsasalita ko habang nagmumotor. Pero ito, alalay lang ang takbo, hindi tayo stress sa pagdadrive. Okay, sige mga ka-riders, I'll be back. Okay mga ka-riders, ito po yung motor na aking kinukwento sa inyo. Ayan, hahanap lang tayo ng parking para maayos tayong makapag-review. Ano po? Ayun, meron pang isa ron, tabi ng Mercury.
Yun lang, pa-slant siya. Kaya center stand talaga dapat. Okay. Hindi ka naman siguro babara. Okay, isa na naman po motorcycle store ang nagbukas dito sa aming bayan. Bali, ito po yung Phil Ciclos Motorcycle Store. Okay, maliit na pwesto lang po siya dito sa Santa Cruz. Pero napansin ko, mga quality motorcycles po ang ino-offer nila. Okay. Yun lang nga, medyo may hirapan tayo sa space, pero okay lang yan. Kayang-kaya nating yan, diskartehan. Okay, ito na si Honda Wave Alpha 110cc. Pinapakilala ko po sa inyo. Ito po ang i-review natin ngayong araw. Although ano na po ito, parang repo na po, second hand. Pero meron po silang available, yun po ang maganda rito. At na-confirm ko nga po kahapon na kung meron brand new pa nito, meron po daw. Kaya ito, i-review natin, para ma-refresh natin. Kasi matagal na po ito, kung di ako nagkakamali, since 2001 hanggang 2003 na mayagpag ito kasabay ito ng aking Honda XRM na 110cc din. Pero mas nauna pa ho ang mga Honda Wave Alpha series. Kaya itong kulay pula, bali 3 kulay pong available dito. Meron siyang black saka blue. Kaya ito lang ho ang nandito. Kaya itong pula ang ating i-review ngayong araw. Okay, good morning Sir CJ. Tutulungan po tayo ni Sir CJ para may ayos o may lagay dito sa gitna para maikutan natin ng maayos. Okay, bali available po sa kanila ang Big 4. Ayan, meron silang NMAX dito, Click 160, Mio Pasio, Mio Gear, and then name it, they'll have it na unit. Okay sir, balikan ko kay mamaya sir ha. Maraming salamat ha. Shout out sir. Kung di ako nagkakamali, yung unang labas ng mga Honda Wave, meron pong 100cc ito pero ito pang i-review natin ay 110cc. Okay, makikita nyo naman sa kanyang itsura. Medyo may pagka old fashion na yung kanyang design, di ba? Pero alam nyo, ang importante rito, hindi yung kanyang design, kundi ito. Trusted na po ang Honda na pangmatagalan talaga, na mapagkakatiwalaan na motorsiklo. Kaya ito po ang isa sa napili natin para i-review ngayong araw. Kasi alam nyo, mura po ito ha. Mamaya pag-usapan natin yung presyo niya. Nagulat po talaga ako sa presyo ito na search ko sa Google. Okay, unahin natin yung kanyang mga decals. Ano po? Bale, ito nga po, kulay red. And then meron lang siyang isang simpleng sticker dito, yung kanyang plain na brand name na Honda. And then pagpunta natin dito sa kanyang tagiliran, makikita naman po natin, ayan, another brand na Honda. And then ito po yung kanyang mga decals na ginamit, pointed na mga decals. Ayan, combination po ng white, gray, saka red. Okay. Okay, ito yung kanya naman pong model name. Ayan, Honda Wave Alpha 110. May kulay din na red, white, at saka orange. Ayan. Okay, kagaya ng sabi ko kanina, may may-ari na nga po pala nito. Kaya ito, napalitan na yung kanyang seat cover. Hindi po ito yung stock na seat cover. Ano po? Of course, sa kanyang headlight, ayan, pure valve po siya. Ayan yung kanyang high beam, low beam. And then sa kanyang turning signals, maganda naman ang position. Medyo malaki. Ayan, valve pa rin po siya.
Okay, yun lang po ang kanyang ilaw ha. Siyempre wala po itong DRL. Okay, punta na tayo dito sa kanyang front tire. Okay, may sukat po na 80 by 80 by 17 dito po sa kanyang front tire. Tubeless po ang pinalit na gulong, pero may interior pa rin po ito kasi ito pong kanyang rim, itong kanyang spoke wheels, ayan, hindi pwede na walang interior. Pero ang stock tire size po niya ay 70 by 90 by 17. Okay, bali ang pinalit na gulong nga po, ayan, quick tire. Okay, and then sa kanyang brake, bali drum brake po sa kanyang front at saka sa kanyang rear. And then telescopic fork po na front suspension. Okay, punta na tayo sa kanyang rear tire. Okay, sa kanyang rear tire may sukat po na 90 by 80 by 17. Okay, ayan, drum brake din po siya. And then ito, napalitan na po ng aftermarket yung kanyang rear suspension, pero ito po ay dual swing na po yung kanyang suspension dun sa stock. Okay, ayan, magkaka-idea kayo, maganda pala, ganyang kulay na babagay sa kanya, di ba? And then sa kanya naman pong tail light, turning signals, pare-pareho po siyang. Okay, ito mukhang napalitan na rin po yung kanyang turning signals. Bali LED po ito eh. Mukhang hindi po ito yung stock, ano. Pero ito, ayan, bulb pa rin po yung kanyang tail lights. And then pagdating po sa kanyang meter panel, bali all analog po siya. Okay, ayan yung kanyang gear position, and dito po sa left side, primera, segunda, tercera, cuarta. Okay, ano po ito? 4-speed yung ating semi-automatic na Honda Wave Alpha. Okay, sa taas naman po yung kanyang sign ng high beam, low beam sa gitna. Then yung kanyang turning signal, left and right. And then ito sa gitna po yung kanyang speedometer, and then odometer, and then yung kanyang fuel indicator. Okay, sa kanyang mga switches and button, ito po yung kanyang high beam, low beam, turning signals, and then yung kanyang horn. And then dito sa kabila, nagsosolo po yung kanyang push button electric starter. Bali, ang starting option po niya ay dalawa. Isang electric starter, push button, at meron pa rin po siya siyempre kickstart. Ito yung kanyang gear shift pattern. Bali, meron po siyang pattern na rotary. Bali nga po, neutral, and then primera, segunda, tercera, cuarta, din isang apak pa. Pag nakatigil lang po balik sa neutral. Kaya rotary po siya. Meron po siyang engine oil capacity na 800 ml lang. Of course, sa kanyang engine po, bali 4-stroke, single cylinder, 2 valve pa rin po siya. And then carburetor type pa rin po ang kanyang fuel system, and then air-cooled naman sa cooling system. And then exact displacement po niya ay 109cc. And then pagdating po sa kanyang maximum power, meron po siyang 7.57 horsepower at 7,500 RPM. And then maximum torque naman po na 8.54 Nm at 3,500 RPM. Okay, pagdating naman po sa kanyang fuel tank capacity, meron po siyang 3.7 liters na full tank. And then syempre pagdating sa fuel consumption, kilala natin si Honda na talagang tipid. Although carb type pa rin po ang motorsiklo na to, pero pagdating po sa kanyang fuel consumption, hahanga po kayo, nasa 50 kilometers per 1 liter po. And then sa kanyang top speed ability, approximately nasa 90 kilometers per hour naman po ang kanyang bilis. Okay, nandito po si Sir CJ Dadison, ang Sales Marketing Assistant po dito sa Phil Ciclos. Tutulungan po niya tayo para malaman natin yung price nitong si Honda Wave Alpha 110 as of ngayong 2023. Sir, magkano na po ang cash price ng ating Honda Wave Alpha? Pala sir, dito kami nagkano ng pricing dito ng fixed price. Okay. Pero in case po na malaki sa ibang dealer, pwede po kayong pumunta dito sa amin para po mas matapatan pa namin yung pricing po ng ibang dealer. Okay. Ngayon po sir, meron po tayong 3 taon installment. May 2,800 pong tulong nito per month. And then may rebate din po na 300 pesos. For 2 years naman po is 3,500. Rebate naman po niya is 200 pesos. Then pag 1 year, 5,590. No rebate po tayo doon. And then meron po ang mga freebies dito. 1 year warranty. Then 3 years LTO registration po para sa plaka, registro po ng motor. Then meron din po tayo dito mga freebies, 2 tire sealant, 1 jersey, and free helmet din po. Tapos yun po, kailangan lang po natin mga requirements dito is 2 valid IDs, barangay clearance, 2x2 picture, proof of billing, electric, water, kaya po internet bill, proof of income, then COE po, payslip lang. So yun po, meron po tayong ditong down payment, 3,000 pesos po.
dito po sa Wave 110 Alpha. Ang location po ng Philciclo Santa Cruz po ay dito po sa Barangay Poblacion 5, Santa Cruz, Laguna. Tapat po siya ng Mercury Drug. Nakikita niyo dyan dito. Then meron po kami online application. Pwede niyo po bisitahin yung Facebook page namin, Philciclo Santa Cruz. So yun din po, makikisubscribe na din in case ng aking page, Kila Ride TV. Yun po, vlogging po tayo ng mga rides din. And thank you kay Sir June sa pag-review po ng aming mga unit. Thank you po. Okay sir, maraming salamat po Okay. O yan mga ka-riders, nakakita tayo ng Honda Wave Alpha. Ito po, limited stock lang po, kaya bilisan nyo kung interesado po kayo, pasyalan nyo lang po dito sa Philciclo sa Tacos Laguna Brand. Okay, hanggang sa muli, like, comment, subscribe sa ating channel. Salamat po.